Ito ang Japan na nakasanayan ninyong makita, magagandang bundok, makabagong teknolohiya at sinaunang mga templo. Ngunit alam mo ba na hindi ka maaaring pumasok sa mga pampublikong swimming pool o paliguan kung mayroon kang mga tattoo? At maraming tao ang labis na napapagod sa trabaho, kaya madalas silang natutulog sa mga lansangan. O mas malala pa, pinipiling maglaho at bumuo ng panibagong buhay. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, sisilipin natin ang sinasabi ng ilan na pinakamadilim na bahagi ng Japan. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Isa sa mga matagal nang umiiral sa bansang ito ay ang Japanese Yakuza o ang organisadong grupong kriminal ng Japan. Ang Yakuza ay nasa existence na ng mahigit 300 years. Nagsimula noong 1612 nang magsimula silang mapansin ng gobyerno. Sila ay nakaorganisa sa mga pamilya at grupo para sa proteksyon ng isa't isa na may mga ritual na kahalintulad ng sa mga samurai. Sa katunayan, pinaniniwalaan na ang Yakuza ay nagmula sa mga gang ng Ronin o mga ligaw na samurai. Ang Japanese Yakuza ay sangkot sa masasamang gawain tulad ng pananakot at pautang na may mataas na interes at iba pang iligal na gawain. May kontrol sila sa mga restaurant, bar at kumpanya sa iba't ibang lungsod. Kadalasan, ang mga miyembro ng Yakuza ay may malalaking tattoo na may malalim na kahulugan. Karaniwan, ang mga miyembro ng isang grupo ay may magkakaparehong disenyo ng tattoo. Ngunit may mahigpit na kondisyon, ang kanilang mga tattoo ay hindi dapat makita sa pang-araw-araw na buhay. Maaari mo rin silang makilala sa kanilang mga putol na pinky finger. Madalas, ang mga miyembro ng Yakuza ay kailangang dumaan sa yubitsume o pagputol ng daliri bilang pagbabayad sa kanilang mga pagkakamali. Naabot ng Yakuza ang kanilang rurok noong 1960s na may mahigit 184,000 na miyembro. Ngunit sa kasalukuyan, bumaba na ito sa 40,000 marahil dahil sa mga batas na itinakda noong 2011 na nagbabawal sa mga negosyo na magbigay ng pera o makipagtransaksyon sa mga miyembro ng gang. Ang Yakuza rin ang dahilan kung bakit mahigpit ang Japan pagdating sa mga tattoo dahil kadalasan itong iniuugnay sa mga organisadong grupo ng kriminal. Sa Japan, bawal ang mga may tattoo sa hot springs, mga tradisyonal na inn, pampublikong paliguan, mga swimming pool, gym, at maging sa ilang capsule hotels. Ginawa ang mga patakarang ito upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang presensya ng mga gang members sa ilang lugar. Bukod sa kaugnayan sa Yakuza noong Edo period, ginagamit din ang tattoo bilang parusa sa mga masasamang loob at ang ilang babae noon ay may tattoo bilang tanda ng kanilang debosyon sa kanilang mga parokyano. Noong Meiji period, ipinagbawal ang tattooing, bagamat muli itong pinayagan noong 1948. Gayunpaman, nananatili ang stigma, kaya limitado pa rin ang mga pagpipilian ng mga may tattoo pagdating sa mga pampublikong paliguan. Isa pang kontrobersyal na bahagi ng Japan ay ang Fukushima disaster noong 2011. Isang 15-meter tsunami ang sumira sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant na nagdulot ng isang nuclear meltdown sa 3 reaktor. Ang insidente ay inuri bilang Level 7 sa International Nuclear and Radiological Event Scale, ang pinakamalubhang antas ng isang nuclear accident. Fast forward sa August 2023, nagdesisyon ang gobyerno ng Japan na maglabas ng treated radioactive water sa Pacific Ocean. Pinayagan ito ng United Nations dahil ayon sa pagsusuri, ang antas ng radioactivity nito ay nasa 500 becquerel per liter ng tritium, malayong mas mababa sa 60,000 becquerel per liter na itinuturing na mapanganib. Gayunpaman, agad na nagpatupad ng ban sa lahat ng produktong dagat mula sa Japan ang China at nagkaroon ng malawakang protesta sa Japan, Hong Kong at South Korea. Sa kabila ng mga pangamba, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsabing ang epekto ng tubig ay tulad lamang ng pagkain ng isang saging na may natural na radiation. Upang patunayan ang kaligtasan ng isda mula sa Fukushima, kinain mismo ni Prime Minister Fumio Kishida ang isang isda mula rito at ipinost ito sa social media. Sa isang ironic twist, natuklasan na ang bansang China na nagpatupad ng ban ay may isang nuclear power plant na naglalabas ng tritium ng 3 beses higit kaysa sa Fukushima. Gayun din, ang Kori Nuclear Power Plant ng South Korea ay may katulad na dami ng inilabas na radiation. Isa pang natatanging bahagi ng Japan na bihirang makita sa ibang bansa ay ang maid cafes, mga cosplay-themed na cafe kung saan ang mga empleyado ay nakabihis bilang maid at nagsisilbi sa mga parokyano. Sikat ito sa mga otaku at may mahigit 60 maid cafe sa Akihabara lamang. Bagamat ito ay isang masayang at tila inosenteng karanasan, may madilim na bahagi rin ang industriyang ito. Ang kapaligiran sa trabaho ay napaka-stressful, kaya may mga maid na nagkakaroon ng panic attacks habang nagtatrabaho. Mahigpit ding ipinagbabawal sa kanila ang pagtaas ng timbang at kailangan nilang panatilihing payat ang kanilang katawan.
May hierarchy rin sa loob ng cafe kung saan ang mga dayuhang maid ay nasa pinakamababang antas. Sa ilang online forums, may mga customer na pinag-uusapan ang mga maid sa hindi magandang paraan na nagdadagdag sa toxic na kultura sa industriyang ito. Ang salaryman culture naman ay isa pang kilalang aspeto ng Japan. Ang mga salaryman ay mga empleyadong nagtatrabaho ng buong tapang at katapatan para sa kanilang kumpanya. Subalit, marami sa kanila ang nagtatrabaho ng 12 hanggang 18 oras kada araw. May ilang pangang tinatawag silang ang araw ng isang salaryman ay nagsisimula ng maaga kung saan napipilitan silang sumiksik sa sobrang siksikang tren patungo sa opisina. Sobrang siksikan ang mga tren sa Japan kaya nagdesisyon ang gobyerno na magtalaga ng mga tauhan na ang tanging trabaho ay itulak at ipagsiksikan ang mga pasahero sa loob. Pagdating sa opisina, nagtatrabaho sila ng buong araw hanggang gabi. Dahil sa sobrang haba ng kanilang oras sa trabaho, ang tanging pagkakataon nilang makapagpahinga at maglabas ng stress ay sa mga late night spots tulad ng izakaya o mga bar. Minsan, sobrang pagod ng mga salaryman kaya wala na silang lakas makauwi at natutulog na lang sa lansangan, sa loob ng tren o kahit sa sidewalk. Dahil dito, maraming pamilya ang bihirang makita ang kanilang ama dahil halos buong oras nila ay nauubos sa trabaho. Bukod sa matinding pagod, ang ganitong lifestyle ay may malubhang epekto sa kalusugan ng mga corporate workers sa Japan. Marami ang nagkakaroon ng sakit sa puso, stroke, at mental health issues. Minsan, makakakita ka ng mga taong sumisigaw at sumusuntok sa pader sa mga lansangan ng Tokyo dahil sa matinding stress. Nakakalungkot, pero naging pangkaraniwan na ang ganitong mga emotional breakdown, kaya karamihan ng mga tao ay naglalakad lang na parang walang nangyayari. Ang pinakamatinding kaso ng labis na pagtatrabaho ay tinatawag na karoshi o death by overworking. Ang unang naitalang kaso nito ay noong 1969 ng isang empleyado ng isang pahayagan ang nakitil sa stroke sa edad na 29. Dahil sa sobrang bigat ng kanilang dinaranas, may ilan na pinipili na lang tapusin ang lahat. Kadalasan, naglalakbay sila patungo sa Aokigahara, isang kagubatan na kilala sa pag-ano sa sarili. Isa pang epekto ng kanilang stressful na buhay ay ang tinatawag na johatsu, kung saan libu-libong Hapones ang bigla na lang nawawala bawat taon. Ang mga taong ito ay sadyang naglalaho upang magsimulang muli ng panibagong buhay. Bagaman ang pangunahing dahilan ay demensya, marami rin ang umiiwas dahil sa pagkakautang o kahihiyan mula sa pagkawala ng trabaho. Sa katunayan, may mga kumpanyang nag-aalok ng serbisyo upang tulungan ang mga nais maglaho ng walang bakas. Tinatawag itong yonigeya. Bagamat kilala ang mga Japanese bilang ilan sa pinakamagalang at palakaibigang tao sa mundo, hindi ibig sabihin nito na wala silang diskriminasyon. Ang Japan ay isang homogeneous na bansa kung saan 98.5% ng populasyon ay purong Japanese. Ngunit may tinatawag silang hafu, mga half-Japanese na madalas makaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pinagmulang lahi. Partikular na nakararanas ng pangit na bagay ang mga may lahing Koreano at Chino dahil sa historical na pananakop ng Japan sa kanilang mga bansa. Mas matindi rin ang stereotyping sa mga may lahing itim. Madalas silang inaakalang magaling sa basketball, nakakatawa, o mahilig sa rap music kahit walang basehan. Kung bibili ka naman ng cellphone sa Japan, may isang kakaibang feature na maaaring maging nakakainis para sa iba. Hindi maaaring alisin ang shutter sound ng camera kahit anong gawin mo. Para sa ilan, isa lang itong abala, pero para sa iba, ito ay isang mahalagang proteksyon sa privacy. Ito ay dahil sa lumalalang kaso ng mga taong palihim na kumukuha ng litrato ng iba nang walang pahintulot. Nakakita ang pulisya ng Japan ng malaking pagtaas sa kaso ng voyeurism na tumaas ng 60% mula 2007 hanggang 2016. Dahil dito, ipinatupad ang batas na nagbabawal sa alis ng shutter sound sa mga cellphone upang maprotektahan ang mga taong maaaring maging biktima, lalo na ang mga kababaihan. Maging ang tech giant Apple ay sumang-ayon na baguhin ang mga cellphone na ibinebenta nila sa Japan upang sumunod sa regulasyong ito. Kaya bagaman maaaring nakakainis para sa ilan, ginawa ito para sa kabutihan ng lahat at upang tiyakin ang privacy at seguridad ng mga tao. Ang Japan ay puno ng makabago at kakaibang imbensyon. Isa sa mga ito ay ang cooling spray, isang espesyal na foam na ginagamit tuwing tag-init. Ang kailangan mo lang gawin ay ispray ito sa balat o isang surface at pagkatapos ay ipahid kung saan mo gusto para maramdaman ang instant cooling effect. Mukhang obsessed talaga ang mga Japanese sa paghahanap ng paraan upang labanan ang init. Isa pang natatanging innovation ay ang fan jacket, isang jacket na may built-in na air conditioning. Perpekto ito para sa mga nagtatrabaho sa labas na gustong manatiling presko kahit sa mainit at maalinsangang panahon. Meron ding kakaibang overtime work stickers na ginagamit upang ipaalam sa iba
na sila ay kasalukuyang nagtatrabaho ng overtime, kaya't huwag silang istorbuhin. Isa pang natatanging aspeto ng Japan ay ang luxury fruit market. Mula sa white jewel strawberry hanggang sa hugis kubo na pakwan, ang mga prutas dito ay maaaring umabot sa 10,000 dolyar. Dahil dito, ang pagbibigay ng mamahaling prutas ay itinuturing na pinakamagandang regalo kapag bumibisita sa isang tao. Ang Japan ay isang napakagandang bansa na may kahangahangang tanawin at mayamang tradisyon. Gayunpaman, hindi maikakaila na may mga isyu rin ito, tulad ng mental health crisis at diskriminasyon, na bunga ng istriktong kultura ng kanilang lipunan. Sa kabila nito, sana ay patuloy nilang malampasan ang mga pagsubok at manatiling isa sa pinakamalikhain at makabagong bansa sa mundo.